Hello mga brad and sis, kamusta po kayo? Pasensya nga po, hindi tayo nakapag-upload lately kasi nga medyo busy and kakasampalan po natin ang barko noong October 1. And sa South Africa po kami sumampa, medyo mainit po. Kaya naka-t-shirt po ako. 44 degrees yung temperature ng engine room natin mga brad. Kaya pasensya po. Anyways, maintenance vlog po natin ngayon mga brad is fuel injection valve. Nakapag-vlog naman tayo dati, but UE po yun, UEC. And yung makina natin ngayon mga brad is B&W, medyo challenging po, nag-a-adjust po tayo kasi bago po yung makina natin na hawak. And yung fuel injection valve natin mga brad, hindi na natin babaklasin kasi instruction ng office, hindi na babaklasin, pressure test lang. Pag hindi na siya nakapasok sa pressure natin mga brad na required 35 MPa or 350 bars, pag hindi na siya pasok doon mga brad, ilalan na natin siya. So ang maker namin yung magbabaklas, magkakalibrate at ibabalik dito sa barko para gagamitin. So ipa-pressure test na natin mga brad yung instruction ng office, at kung hindi na siya pasado, yun nga, ilalan natin. So in short, sure maintenance na yung fuel injection valve natin mga brad. At yun, huwag na natin patagalin ito mga brad. Fuel injection valve ng B&W pressure test. Try na ito. Hello mga brad and sis, I'm Boy Brown at ako yung makinistang seaman, and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance, katulad na lang sa sinasabi ko sa maintenance vlogs natin before. At pagkatapos natin basahin yung manual mga brad, una-una sa ginagawa ko mga brad, chine-check ko yung tanke, chine-change oil ko yung mga brad. At huwag kayo mag-alala kung marumihan yan, kasi nga meron pang fuel, yung fuel injection valve natin mga brad, yung return nya or yung excess fuel nya. Kaya dyan yan iitim talaga yung lubricant niya mga brad. Yan po yung drain niya, din-drain ko muna. At itong nilalagay natin dito mga brad, hindi po siya DO, unlike sa ibang pag-testing natin sa fuel injection valve natin. Ito po, meron po siyang specific na lubricant. Tingnan po natin sa lube oil chart natin. Yan po, hanapin natin yung main engine fuel valve test device. Yan po, fluid niya po, Castrol yung lubricant natin. Yan po ang gagamitin natin. Yan po, kakargahan na natin yung tangke. Double check natin na malinis talaga mga brad, kasi nga magbabara yan sa fuel injection valve natin sa nozzle. Hindi yan mag-automate kung meron po siyang rumi na mahalo sa lubricant natin. Yan po. At ayan, nalagyan na natin o nakargahan na natin ng lubricant yung tangke natin mga brad. So ngayon, ilalagay na natin yung fuel injection valve natin. Ito po yung ikakalibrate natin mga brad. Yan po, kukuha tayo ng isa. Yan po, lagay natin sa fuel testing device natin. Yan po, install muna natin, double check natin yung mga fittings nya kung hindi po marumi, para sigurado po tayo na mag-automate yung fuel injection valve natin na mabuti at maayos. At pagkatapos natin mahigpitan yung mga nut mga brad, ikabit na din natin yung hydraulic hose natin mga brad. Double check natin na walang rumi yung hydraulic hose natin para sigurado tayo walang leaking mga brad. At pagkatapos higpitan din natin itong hydraulic hose natin mga brad. At pagkatapos ikabit na din natin yung return line nya, yung excess na fuel. Yan po, ikabit natin, double check natin yung mga copper ring nya
or yung mga copper niya mga brad. Yan po. At higpitan natin. Yung sakto lang higpit mga brad. Yan po. At ito po yung return line na sinasabi ko mga brad. Diyan po babalik yung exist or hindi na inject ng fuel injection valve natin mga brad. Diyan po lalabas. At pag mag-operate na po tayo mga brad, isasara po natin to always kasi nga dangerous, automized at pressurized yung ini-inject ng fuel injection valve natin mga brad. Tara, turuan ko na kayo. Buksan natin yung area natin mga brad. Ano po? At buksan din natin tong air inlet valve natin mga brad. Yan po, bukas na. At ito po yung regulator natin. At ito yung air pressure. Itong regulator natin, pag iangat mo mga brad, lalagay ka or magdi-decrease o increase ka ng hangin. Pag down is lock. Yan po, down is lock, up is increase or decrease. Yan po ang lever natin. Pag i-up mo yan, magbibigay po tayo ng air pressure. Yan po, aangat, magbibigay tayo ng air pressure, neutral po. And maglalagay naman tayo or mag-pressurize naman tayo. Ito po ang hydraulic pressure oil. At before ka mag-inject ng fuel mga brad, double check natin kung may laman yung tangke natin mga brad. So let's start. Up, mag-i-increase tayo ng hangin, maglalagay tayo ng hangin sa air pressure natin mga brad. Yan po. Tingnan natin yung gauge ng air pressure natin mga brad. Yan po, dinadaan-dahan ko lang to, bigyan ko muna ng 0.1 megapascal and down. Yan po, lagyan natin ng hangin, neutral. Yan po, hindi pa po mapaangat yung hydraulic. Yan po, dagdagan naman natin sa regulator, 0.2 megapascal air pressure. Yan po, neutral. So yan po, 50 na po yung sa hydraulic natin or yung pressure oil natin. Yan po. Pero hindi pa po mag-i-inject yan. Yan po, magdadagdag naman tayo sa regulator. Make sure mga brad, every time na magdagdag ka sa air regulator natin mga brad, idadawn mo siya, secure mo siya, okay? Yan po. And take note mga brad, basahin natin yung manual at sundin natin. According to sa manual mga brad, 35 megapascal mag-automate yung fuel injection or injector natin mga brad. At yan po, secure natin yung regulator natin, dagdagan natin hanggang 4.4 megapascal yung area natin mga brad. Yan po, lumagpas na po siya ng 35 megapascal sa pressure, oil pressure natin mga brad. Hindi pa po siya mag-automate kasi nga kulang pa yung air pressure natin mga brad, dagdagan natin. Yan po, hanggang 5, secure, down. Yan po, 5, yan po. Mag-automate na po yan. Yan po. Yun po ang exist. Yan po ang actual mangyayari sa fuel injector natin mga brad. Yan po. Hangin, air pressure, and pressurize. Yan po. Yan po yung injector natin. Ang sunod mo. Palakas yung pag-inject o pag-automate ng fuel injector. According sa pag-pressure test natin sa fuel injector natin mga brad, approximate 36.4 megapascal ang automate ng fuel injector natin mga brad. At ito po yung actual footage po mga brad, 36.4. So hindi na po siya pwede. Yan po ang existing before siya mag-automate mga brad. Yan po, 36.4. So ibig sabihin lagpas na po siya sa 35 megapascal. Kailangan na natin siya i-land para makalibrate ng maker. Ding 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 ding! Dagdag kalaman naman tayo mga brad sa pag-pressure test or sa pag-calibrate natin sa fuel injection valve ng main engine sa BMW mga brad. Huwag na huwag tayong shortcut mga brad. Sundin talaga natin yung procedure. Kasi nga, iba't ibang makina, iba't ibang procedure din yung pag-pressure test o pag-calibrate ng fuel injection valve natin mga brad. Sinubukan ko kasi, parang na-curious lang ako. Sinubukan ko yung nut, isa lang nilagay ko sa pagigpit, sa paglagay natin sa fuel injection valve mga brad. Pag securing, isa lang yung nut nilagay ko. Sinubukan ko, tinesting ko lang yung nut. Kala ko kasi yung nut is walang purpose. Sinubukan ko, isa lang yung nut. Siguro pang isip ko pang securing na siya. Isang nut, hindi siya mag-automate mga brad. Pagkos,
lalabas lang siya sa exist mga brad. Kaya sinubukan ko rin yung dalawa, hinigpitan ko, naobserbaran ko, meron siyang lumalabas sa exist. So ibig sabihin kailangan talaga dalawa at higpitan natin yung nut na pang secure para mag-automate yung fuel injection valve mga brad. Tara tingnan natin at i-explain ko sa inyo bakit dalawa at sundin talaga natin yung procedure natin mga brad para pang pressure test or pag-calibrate sa fuel injection valve natin mga brad. Tara, tingnan natin. Umpisahan po natin sa dalawang nut mga brad. Yan po, dalawang nut ilagay natin, higpitan natin ng pantay. Yan po. Natutulak po yung spring sa loob kaya lumalabas yung excess fuel natin mga brad. Yan po, yung excess fuel lumalabas po. Yan po, tumulo na po siya. Kaya po mag-o-automate siya po mga brad. Yan, higpit na. So, subukan natin yung isang nut lang. Yan po, isang nut. At ilagay natin yung high pressure hose natin. At subukan natin kung mag-o-automate mga brad. Yan po, higpitan natin. Tapos ang higpitan, ilagay natin yung exist pipe natin or yung exist or yung return mga brad. Yan po. Higpitan din natin. Yan. Yan po. Yung nut hindi natin hinigpitan. Isang nut lang po yan. And subukan natin kung mag-automate siya. Buksan natin yung air inlet valve. Yan po, air inlet. Ang regulator, angat at lagyan natin ng hangin. Tataas naman yung hangin mga brad. Kaso nga lang mga brad, meron nga siyang air pressure. Pag bigyan mo na siya ng high pressure oil, hindi po siya aangat. Bagkos, magsasuction lang po siya at hindi po siya mag-automate. Doon po siya lalabas sa exist pipe or exist or yung return natin. Yan po, mapakikita nyo. Yan po. Yan po siya lumalabas. Hindi po mag-automate yung fuel injector natin. Yan po mga brad. Yan lang po siya lalabas. Kapag isa lang yung nut natin mga brad. Kung dalawahin natin, mag-automate po yan. Kaya ipapakita ko sa inyo. Yan po, air pressure, oil pressure, hindi aangat. Sa exist lang po siya lalabas. Yan po. Yan po. Sa exist lang po siya lalabas mga brad, hindi siya mag-automate. Yan po, exist pa rin ang lalabas. Kitang-kita naman po. Hindi po tumataas yung high pressure gauge natin. Yan po. So, baba natin. Release natin yung hangin. Yan po. Down, secure, up. Yan po ang regulator. Sarado natin yung air inlet. Release natin yung hangin. Yan po. At ito po yung resulta sa isang nut na nilagay natin sa fuel injector natin mga brad. Hindi po siya mag-automate bagkos pupunta or maglalabas lang po siya sa exist fuel natin mga brad. I hope may natutunan kayo sa share na ideas ko na to mga brad. At ngayon mga brad, ipapakita ko naman sa inyo yung dalawang nut mga brad kung anong resulta kung mag-automate po siya. Yan po, higpitan natin ng kabilaan at dapat bantay mga brad para sigurado tayo mag-automate yung fuel injector natin mga brad. Pagkatapos natin mahigpitan mga brad, sinisigurado ko po sa inyo mag-automate na po yung fuel injector natin mga brad. Yan po, punasan natin ulit para makita natin yung fuel injector natin. Buksan natin yung air inlet valve. Yan po, hangin, bukas. Buksan din natin yung air inlet and yung regulator. Angat natin and lagyan natin ng air pressure mga brad. Yan po. Po, lagyan natin air pressure, umangat agad yung high pressure gauge natin mga brad. Yan po, lagyan natin sa 5 air pressure, neutral, and
Boom. Oh. Kaya ang advice ko po sa inyo mga brad, before kayo mag-conduct ng any maintenance, basahin mo na ang manual para nga meron tayong guidelines. Yan po, hopefully may natutunan kayo sa maintenance vlogs natin na ito mga brad. Secure na natin. Yan po. Release natin yung hangin. And secure yung air inlet valve. Yan po, bumaba na po siya. And release natin yung hangin. Wala pong hangin yan. And we're good. Pag-pressure test sa fuel injection valve ng BMW mga brad. At kung nagustuhan o may natutunan sa maintenance vlogs natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinis ng Seaman mga brad. Walang pilitan ito mga brad. Pag-share na din ng vlog natin. Daghang salamat.